O kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Makulong. Para sa ganun, noong May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa Hague, Wala sa jurisdiction. 23 lang ang sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. May balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Opo. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa, ay para sa ganon, makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo, hindi namin alam. Hindi namin alam yan. Ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Bakit daw ho? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago absent kayo. Hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwa nga sila doon sin eh. Naisahan daw nila kayo doon eh. Naisahan daw kami. Yun akala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sila sabi nila nag-boycott daw kami. Yun na nga, Diyan hindi kami nag-boycott. Bakit wala kami? Bakit nga po? Wala 3 araw po eh. Ginamit lang namin ang nakasaad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Ano po nakalagay, Sen? Basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress. Neither house, either Senate or the House of Representatives. Bawat isa sa inyo, sabi niya. Shall, without consent of the other, adjourn for more than 3 days. Nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Itagalog mo. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa ang mag-adjourn ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. Eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano as Senator. Nakuha nila yung Blue Ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan, ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi man nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairman's vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila Hindi, isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Kasi 13 eh. Naalala mo, 12 sila dahil dumating na nga yung isa sa kanila. Nawala na isa sa amin, di ba? Dumalo na doon sa kabila eh. Doon sa 13, doon sa June 3 na dumating yun. Doon sa dati, naninimbang pa siya eh. June 1, June 2, pero dahil alam na namin yun, kahit hindi dumating si Senator Cheese, kahit ako lang ang dumating doon, dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Nga po. Dahil ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13 na po. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Isa man sa grupo ninyo. Si Senador Bongo, si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Ang pinaka-importante ron, yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, na nagkunwa silang nakuha na nila, kahit 12 lang sila. At bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon, at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Ewan ko kung anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over ng committee. Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum eh. Magkakaroon ng quorum. Tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo kahit na meron lang isang... At meron pa akong naulinigan at palagay ko tama yun. Ginaganyak si Senate President Alan na kung gusto mo kanya yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos umalis ka na. Mag-open lang na session. Hindi pang 13 siya. So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin? Kaya yung strategy na yon, na alam ko yung sumulat sa Saligang Batas, nahulaan niya na noong June 3, 2026, maaari namin gamitin eh. Isipin mo yung Saligang Batas, kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin, na-cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan ay matuloy noong June 4.
Parang propesiya pala ata. O ngayon, siguro naintindihin mo na, Jen. Ngayon ko naunawa na, oo nga, no. Kaya mga kababayan, ako po'y nagpapasalamat kung sino man po yung May akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, kung paano po niya naisip yung 3 araw Na magagamit pala ngayon, ano? na magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Nako. Pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walk out? Wala. Wala ba? Humanap sila, basahin na lang Constitution. Kung yung pag-walkout ay pinapayagan ng saligang batas. Yung 3 araw na hindi niyo pagdalo. Na pinayagan. Ulitin ko po, Sige. mga kababayan nakikinig. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Kung sino man po yung sumulat noon. 1987 ito, Jen. Opo, 2026 na tayo. Opo. Ilang taon yon? Paki-computer. Mathematician, cameraman. Yan, may hawak na, no? Ilang taon na yon? 1987. Kahina nitong mga 2026 minus mathematician 1987. Ilan? 39 years daw po. Tama ba? Isipin mo, sinong makapagsasabi na yung taong kinasangkapan ng tadhana 39 years ago, nakita niya na dahil sa pangangailangan na mabunyag ang katotohanan, pwede naming gamitin itong isinulat nila na bahaging ito ng saligang batas. Parang paunang ano ko yun, ano? Parang ibinigay sa amin ito eh. Kasi ang sinasabi nila, Sen, dapat na po in-advise nyo ang lower, yung paano nyo, yung lower chamber. Basta ang sinasabi ko sa iyo, meron kaming constitutional cover. Ang sinabi niya, bawal sino man sa inyong dalawa nang hindi kayo nagko-consent sa isa't isa na magpasya kayong mag-adjourn ng more than 3 days. 3 days lang ginawa. 3 days lang ang ginawa namin eh. June 1, June 2, June 3, 2026. Oo nga, no. Baka hindi nila nabasa. Nabasa lang nila, Abilino ko, decision. Yan ang alam ninyo. Pero yung sumulat nito o kinasangkapan ng tadhana na sulatin ang bahaging ito ng saligang batas ay isang anghel. May propesya siya. Di ba? Opo. Sino makakapagsabi na 39 years later, sabi nung gumawa nito, magagamit yan. Magagamit yan. Oo nga, no? Nung mga taong talagang ang gusto nila ay magsiwalat ng katotohanan. Magagamit yan sapagkat kung hindi nila gagamitin yan, lilikutin at lilikutin kagaya nga ng ginawa nilang panlilikot. Kahit 12 na lang. Kahit 12 lang. Sinubukan nilang kunin ang Blue Ribbon Committee. At kamuntik na nga hindi natuloy. Akalain mong merong dumating na secretary doon, haharangin pa yung pagdating ng 18 ex-soldiers ng ating bansa na nung araw na yun ay tinawag, inimbita para sila ay magpahayag ng kanilang dating na ginawa na hindi pa nakarecord sa aming komite. Kinasangkapan nila pati Blue Ribbon Committee, wala silang pinapasok. Isip-isipin mo, pati staff, lahat ng gagamitin namin. Lahat ng gagamitin. Pati mga stenographer, pati mga tao. Wala, kami na lang, mga staff namin, para lamang mahayag ang ilang bahagi ng katotohanan na matagal na pong hinihintay ng mga kababayan natin. Hindi ko po alam kung matutuloy pa yung mga susunod namin pagdinig, sapagkat nagtatangkanan nila na pigilan kami dahil hindi raw po kami ang legitimately na may hawak na po ng poder ng kapangyarihan sa Senado. Nabubukod tangi itong 19th and 20th Congress under the Marcos administration kasi it's a reflection of the leadership. Kung ang leader, ang pinuno ay ganyan, siyempre ang mga iba, kung nagagawa yan ni Pangulo, bakit hindi natin gawin? Nakita naman natin kung paano ang nangyari doon sa flood control between the appropriations chairman at saka the speaker. Nakita rin naman natin yan sa Finance Committee ng Senado at ng Senate President. Kaya nga naalis si Senator Zubiri, no? Hindi lang pinag-usapan kung gaanong kalaki yung insertion, pero kasama siya doon. Kaya nga pag tinitingnan natin yung problema ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa pwedeng si Speaker Martin Romualdez lang ang sisisihin dahil may counterpart sa Senado. Ganon din yung pagkaalis kay Senator Escudero. Apart from that is yung posisyon na tinindigan niya dito sa impeachment. Maganda na sana yung posisyon na tinindigan niya, pero alam mo, ang realidad rin sa politika ay yung political survival. Kung ikaw ay may kaso at may pahinto na makukulong ka, hindi katulad ni Senator Estrada. Nakikita natin sa reaksyon ng taong bayan na mas matibay pa si Senator Estrada dahil wala naman yung kanyang kaso, pero talagang sumama siya. Ito, talagang humingi ng ayuda at yun nga, ang kondisyon sa kanya, tumawid siya. Kaya tumawid. Ngayon, merong mga usap-usapan na tatawid.
hindi mo naman pwedeng gawin yan dahil nag-adjourn si Jenna unless magtawag ng special session. Naririnig natin na mayroong mga bulong-bulungan na mag-i-special session. Ito ay pambabastos rin sa proseso ng Kongreso kasi ang special session tinatawag lang because of the urgency of certain bills that need to be passed. Kunyari, may supplemental budget. Kunyari, yung mga tax measures na gusto nilang bigyan ng kaalawanan ang Pilipino. Pero kung magtatawag ka ng special session para lamang magkaroon ng bagong mayorya sa Senado, maling-mali yan kasi kailangan mag-agree ang House of Representatives. Ano ba yung i-special session natin, no? At pag umagree dyan ang House of Representatives, nakikita natin na ang ating administrasyon, itong Marcos administration, ay talagang walang scruples. Gagawin at gagawin, babalik ta rin para masunod ang kanilang kagustuhan. At pag yung special session ay natuloy, mahirap nating tigilan ang CONAS, ang CONCON, kung anumang amendment ng Constitution o kung anumang gusto nilang gawin para sa 2028. Sunod-sunod yan eh. Pag nakalusot yung special session na tinatawag, nakakabahala. Is the right word. Nakakabahala kung mangyari yan. Opo. Yung mga lilipat pa ba rito mula sa, halimbawa, kung meron man, sa panig po ni Senator Alan Peter Cayetano, if ever man po, kagaya ng ginawa ni Senador Cheese, hindi sila lumipat dahil sa natakot sila na baka mawalan sila ng suporta dahil sa pressure sa kanila na baka sila makulong? Yes. Admar, I mean, let's call a spade a spade. Lumipat si Cheese Escudero dahil sa kaso na naka-file na, di ba? Hindi yan, at doon ako nalulungkot dahil ang ganda ng ganyang pagdepensa doon sa hindi pagtawag kaagad ng impeachment. Talagang pinanindigan niya yun. Pero sa isang iglap na wala yon at nakita mo ang reaksyon ng taong bayan, ang pagkasabi sa akin, may isa o dalawa pa nalilipat, no, para maging majority talaga yung grupo ni Senator Gatchalian. Hindi nila pwede yung gawin ngayon unless magtawag ng special session. Pero special session to reconstitute the majority is not one of the conditions laid out by our Constitution to call for a special session. Kaya nga ang sinasabi diyan, kung hindi tumawid si Senator Escudero, si Senator Cayetano could have held on to the position for the next 2 months, which would mean June, July. At sa umaga ng pagbabalik ng sesyon sa Senado, dun magkakaroon ng usapan kung sino talaga ang majority, no? Kaya nakakalungkot ito kasi last minute yung ginawa at talagang the word being used by ng mga Pilipino ay traidoran dahil talagang tumawid. At yun klarado, hindi naman tumawid para sa benepisyo, tumawid para hindi makasuhan. Prof, magtataka pa ba tayo? Pagtatakan pa ba natin if ever man? Kasi nasali na yung pangalan niya doon sa donors niya, yung issue doon, reklamo, pati yung pangalan din niya sa issue din doon kay Speaker Romualdez, nasa preliminary investigation. Pag ito po ay mawala bigla, alam na. Oo naman. Hindi ka naman tatawid ng ganyan na biro mo last minute ng last day of session. Hindi ka tatawid ng ganyan kung hindi napakalaking pabor ang binigay sa iyo. Kaya sa taong bayan, tingnan po natin kung bigla na lang nawala yung kaso o nag-file ng kaso pero napakalambot at madali kang maalis, alam na po natin yan. Hindi naman kasi basta-bastang nangyayari yan out of the blue. Ganon rin doon sa isang tatawid. May isa pang tatawid kaya at yun ay kakasuhan rin o kinasuhan na. Opo, kasi dito po sa panig po ni Senador Alan Peter Cayetano, karamihan ata sa kanyang paksyon, may raming kinakaharap ng mga reklamo at irereklamo at meron na pong kaso. So ito ay hindi na patungkol sa bahala na walang sumama yung aking imahe dahil sa pag-traidor ko, paglipat ko, para na lang na hindi ako makulong. Yan talaga yung malinaw po dito, Prof. Oo, Admar. Sa tingin ko, hindi sila
dahil may pinanggalingan na si Senator Revilla at si Senator Estrada, kaya nilang labanan, no? Kung ikukulong kami, nakulong na naman kami, pero kay Senator Jinggoy, dun sa 3 kaso, no, yung 2, acquitted siya doon. Ito na lang isa, no? At ito mahina dahil ang claim niya talaga, wala siyang insertions na ginawa sa 2025 budget, no? Itong iba, ito pa yung datihan dahil nga hindi nagpakatotoo ang administrasyon, nahahanapin nila, it took 9 months where a new budget has been passed, so tinitingnan uli sila, no? Yung dun sa sinabi mong sa grupo ni Senator Cayetano, sa grupo ni Senator Cayetano, pilit at pilit itong administrasyon na ito, lalo na ang ombudsman, humanap ng kaso para malesen ang nasa grupo ni Senator Cayetano. Alam mo, ang nakakalungkot, pag inisip mo, ang majority pala ngayon ay 12. Imaginein mo anong effect yan pag nagkaiba sila ng definition nila sa 2/3 of all members. Diba? 2/3 of all members, 16 to convict. Kung ang sabihin nila, 2/3 of all members, yung all members na walang kaso, walang ganyan distinction sa ligang batas. Kaya itong desisyon na ginawa ni Senator Chis Escudero at ang kanilang sinasabi na ang 12 is majority, that opens the gates for the interpretation and reinterpretation of 2/3 of all members. Yan ang nakakatakot.